Isang masaganang araw, welcome back to my YouTube channel. At ito na naman tayo sa isang panibagong adventure. At sa episode na to, dadayo tayo sa bayan ng Dumaran, Palawan. At isang pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating munting YouTube channel. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Good morning! Bye for now kanipo. Lilipat muna kami ng spot dahil walang masyadong langga dito. Sa imong spot bay. Saan tayo dadalhin ng hangin? Doon kami. Sige po. Hangin bay, bahala ka. Mula dito sa kanipo, bibiyahe kami. Tatawid kami ng ilang oras papuntang Deep Nine. At gamit kami ngayon ang banggaan papalit. At ito na kami sa bayan ng Dipnay. Ang nagatid pala sa amin ay si Bayton at ito. Sasakay naman kami ng van papuntang Rojas, Palawan. At siya nga pala mga kaibigan, huwag kalimutan mag-subscribe sa mga YouTube channel ng dalawang kasama ko. Ayan guys, alis na muna kami. No? Biyahe na tayo. Punta na naman kami sa new spot ng Puerto. Kung saan, din na namin sasabihin. Mukhang nasabi na. Shout out sa ating driver na tayo hinintay. Thank you sa paghintay. Ugoy yung biyahe. So, tryo kami mga lods. So, native channel Batang Espiro. Gusto ko na padala ni mo. You. At ito, nag-stopover kami dito para kumain. Malapit na ito sa Rojas kung saan kami magpapalipas ng gabi. Good morning mga lods. Ayan. Sasakay na naman kami. At ito, sasakay na naman kami ng isang van papuntang Santa Teresita, Dumaran. So dito nagkahiwalay kami. Nauna na si Bro Christian sumakay sa isang van. Kami naman ni Native Channel dito sa isang van na to. Napakaganda ngayon ang panahon. Dito ulit kahapon na may nadaanan kaming mga lugar na inuulan. Ayan mga lods, dito tayo sa gilid ng bangin, no? Nagpa-fog dito mga lods. So, kahit chine-check lang yung van kasi may trouble yata ang makina. So ito, walang signal dito. Ano? Nagpa-fog yung paligid. Tingnan nyo nga naman, oh. At yun nga, patapos ma-check yung makina ng aming sinasakyan na van, nakaalis na rin kami. At finally, dito na kami sa area ng Dumaran. May hinatid dito banda na isang pasahero. Pero kami naman ay pupunta pa doon sa may pier at tatawid papunta doon sa poblasyon ng Dumaran. At ito na nga, after sa mahabang biyahe, nakakita na naman tayo ng dagat sa itong mangrove area. Malawak ang mangrove area sa bayang ito. At matapos maihatid ang isang pasahero doon sa kabila, dito na naman kami papunta sa pier ng Santa Teresita. At finally, ito na nga kami sa pier ng Santa Teresita. At yan po, napakakalmado ng dagat ngayon. At excited na tayo na makapag-dive, mga kaibigan. At mula dito sa Santa Teresita, tatawid na naman kami doon sa kabilang isla ng poblasyon ng Dumaran. At doon naman kami tatambay ng mga ilang araw. At mula dito, sasakay naman kami sa sasakyan na yan. Tatawid ng ilang minuto ang biyahe. At habang naghihintay kami sa oras ng paglarga, ito muna tayo nagmamasid sa mga kabataan na namimingwit sa gilid lang. Walang pamain ang kanilang gamit, puro lang bingwit. Yun, may mga nahuli na rin silang mga maliliit na isda. Mga maliliit na barakuda ang huli nila at hindi nila alintana ang init ng panahon. Enjoy sila sa kanilang ginagawa. At siyempre, may pang-ulam na rin sila pagdating sa bahay mamaya.
Naalala ko tuloy ang aking kabataan doon sa Agusan. Kahit walang dagat doon, namimingwit din ako sa mga sapa o sa gilid ng mga kanal. Habang ang mga kabataan na kasing edad ko ay naglalaro, ako naman ay doon ako nag-explore sa kapaligiran, namimingwit. May dalang tirador kung saan saan napunta. And finally, boarding time na dito sa fiber boat na sasakyan namin patawid doon sa poblasyon ng Dumaran. Ang Santa Teresita ay bahagi pa rin ng Dumaran, pero yung municipal hall nila o municipal building ay doon pa sa kabila. So hiwalay yung poblasyon ng Dumaran. At ito, pipili na tayo ng pwesto. Ayan ang aking mga katrupa, sina Christian at Bro Native Channel, nakapwesto na. Asa mo bay? Ikaw ba asa boy? Ngita miglang nga, bray. Ikaw ba, asa ba? Dito ra po. Ngita po. At ito, SOP sa pagtawid. Magsusuot tayo ng life jacket. Safe na safe tayo sa biyahe na to. Marunong na rin magsisid. Silent answer. Amote na yung sigurado. Batang Spiro. Yes. May kursi sa likod. Right, mga langga. Yan mga lods, biyahe na kami. Papuntang Kalayaan Islands, Parque Islands. Kaya na siya magbaga. Mga 10 oras biyahe namin mga lods. Tingnan namin yung mga base ng Itzik doon. Ngayon guys, last stretch na ng biyahe namin. Almost 2 days na biyahe namin mula Kalipo hanggang dito. So tatawid po kami sa isang isla na malapit lang. Poblasyon. Dito pa rin ang tropa. Native Channel. Yan, si Parang Ispero. Batang palawag. So see you soon. At finally, ito na kami. Dahil low tide, so itatawid kami sa doon sa pier gamit nito. Mauna muna ang mga pasahero, saka muna ang mga gamit. At ito, sasakay na tayo. Papunta doon sa pier. At doon si Bro Joseph Agdon naghihintay na sa amin. Ayan po si MP2. May maximum capacity na 25 bucks. At welcome dito sa Barangay Poblasyon ng Municipality of Dumaran. Yan mga lods, finally nakarating din kami sa spot. Yan dito sa yan, Kalayaan Island. At ito, pinaghanda kami ni Bro Joseph Agdon ng masarap na hapunan. Unang hapunan namin dito sa isla ng Dumaran. Ayan mga langga, good morning, good morning. Dito na tayo finally sa Dumaran. Ito si Bro Joseph. Good morning. Good morning. Native Channel. Nakapagkape na kami. Ito yung mga langga. Ayan, pautog na. Tag-allowance. Let's go, mamaya. Sisirin natin ang karagadan ng Dumaran, Araceli Dumaran. Yes! Ayan mga lods, all set na tayo para naman sa isang adventure sa araw na to. Ayan mga tropa natin, handa na. Si Batang Ispero, Native Channel, at si Bro Joseph. Okay, okay. Allowance na pod. Pang allowance. Let's go! Sana makarami! So ito, maglalakad naman kami pabalik doon sa pier kung saan kami nakadaong kahapon na doon ang bangka na gagamitin namin. At ito na nga tayo. Pinahiram kami ng bangka ng isang kaibigan dito na gagamitin namin. Yung kay Joseph ay medyo maliit dito. At ito si Bro Native Channel, excited na.
At ito na kami sa spot at may nauna lang mga spiros dito. Sila Loca C at Bro Jake Abiner. So ito daw ay King Max spot ni Bro Joseph Agdon. Local C! Finally! Yan! Yes. Rin tayo. Kadali na, wala pa. At finally ito nakadive na tayo. Pero kanina sa pag-umpisa na ating dive, medyo di tayo nakabuhaylo kasi nag-nosebleed. First time na nangyari yon na medyo marami talaga. 2 beses akong sumisid pero palaging nag-nosebleed kaya nagpahinga muna ako. At dito naka-recover na tayo at nakapagpatuloy sa pag-dive. So ito medyo malabo ang visibility sa ilalim ng tubig dagat. At ito nag-set up tayo ng ambush. May nakikita tayo mga malilit na isda. Yan ang titirahin natin. Pipili lang tayo dyan para sa ating unang isda sa araw na to. Ayan sa pool. Isang coral trout ang buhay na mano natin dito sa isla ng Dumaran. At ito muli na naman akong sumisid na mabandi ako dito sa medyo malalim na bahagi ng spot. Ganon pa rin, nagtiyaga na lang tayo sa visibility. Medyo mahirap ang ganitong visibility sa hunting. Hindi natin makita mula sa taas kung anong mayroon sa ibaba. Kailangan pa natin sumisid at mag-set up ng ambush para makakahuli tayo ng isda. At ito, hahanap tayo ng pwesto na kung saan medyo malinaw ang paligid. At dito mag-set up tayo ng ambush. Pag ganito, medyo kabado tayo. Baka mayroong mga malalaking pating sa paligid. Hindi naman sila talaga agresibo pero baka sakali mayroon, no? Pag may mahuli tayo mamaya, titirahin tayo. At ito, nakapili na tayo ng titirahin. Isang maliit na sweet lips, painted sweet lips ang pangalawang isda natin ngayon. At ito, mabanti lang tayo ng konti dahil may nakikita tayong mga malilit pa rin isda doon sa baba. Baka sakali pa rin tayo na mayroong malalaki. Kaya lang medyo tahimik ang paligid. Kaya pinagtiyagaan na lang natin ang mga malilit para may mga pang-ulam naman tayo. Pero kahit na malilit ang tinitira natin, nandun pa rin ang selective hunting na yan ang ating primary goal para ma-conserve din natin ang mga isda sa ating bansa. At dito isang lane snapper ang target natin. Malapit lang sana, kaya lang nantirahin natin ito. Nakawala, taples ang tama at itong yung kinain ng lumabas sa kanyang bituka. Sayang. So yan ang ating unang sablay sa araw na to. Medyo sumabit pa. Bumaon pa yung shop natin pero matatanggal agad. At ito, mabuo na tayo sa unang sablay. Drop na naman.
nagbaka sakali na mayroong matitira na malalaki doon sa baba. Mukhang okay naman ang mga spots dito. Maraming bait, fish, kailang malabo. Medyo mailap din ang mga malalaki isda pag ganitong malabo. Konting galaw lang sa ilalim, konting ingay, magsialisan na rin sila, papalayo. Kaya ang ginagawa ko dito, ililimit ko lang yung fish call na hindi masyadong malakas at matunog para di ma-disturbo yung mga isda sa ilalim. Isa na namang snapper ang tinira natin. Ayun, sapol na naman. May pandagdag na naman tayo para sa ulam sa araw na to. At ito, bababa na naman tayo para makahanap ng titirahin na magandang isda dito sa baba. Uli tayong bumaba sa medyo malalim na area at nag-set up ng ambush. At ito, may napili na naman tayong isang snapper pa rin. Ito ang karaniwang isda dito na medyo good size na. Kaya nagtiyaga na lang tayo. At ayun, napakagandang patama natin. Kaya lang yung shop naman natin dito ay tumagos doon sa ilalim ng corals. So ito ang medyo disadvantage pag double flopper ang gamit. Pag sumabit, medyo mahirapan tayo. Pero dito sa nangyari, medyo okay lang naman. May hangin pa naman tayo. Kailangan lang lulubog lang konti ang butas na nadaanan ng shaft natin para madali natin itong mabunot. At ito na nga. Malapit nang mabunot. Konti na lang. Isang flopper na lang ang sumabit sa ilalim. At finally nakakuha din natin. At ito, bumaba na tayo. Sabi ni Bro Joseph Agdon, maraming mga golden trivalis dito. At medyo excited tayo. Baka sakali, makadali tayo ng medyo malalaki. At habang ako ay nag-pre-fall, nag-decide ako na pupunta dito sa medyo malalim. At medyo maliwanag naman sa ilalim para dito tayo mag-set up ng ambush. At ito, medyo alerto tayo dahil nga malabo ang visibility. Anytime mayroong dadaan at pwede nating tirahin. At ito, hindi nga tayo nabigo sa ating paghihintay dahil may dumaan na mga tribalis. Ayan o, ang bilis pero naabutan pa rin natin. Sa pool, kahit medyo malabo, nakachamba tayo na natamaan ito ng maayos. At ito, malakas ang hila. At finally, nakahuli din tayo ng malaking isda dito sa Domaran.
At ito, malapit na nating ma-secure ang ating Golden Tree Valley. Ayan o, malaki na, gold size na mga loads. Napakaganda ang patama natin, walang kawala talaga. At ito naman si Bro Joseph Agdon sa kanyang pangalawang Tree Valley, Golden Tree Valley, gold size. Talagang tirador ka bro, congrats! At ito, nakauwi na kami at dito namin sa palengke ibibinta ang aming isda dahil bawal kung kahit saan lang ibinta. Ito na tayo, kain na po! Yan po ang aming hapunan ngayon with Christian Corpus na YouTube channel, Bro Yoy ang butman namin, nandun si Bro Joseph po. Yes, yo! Mukha nyo na